Good morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at welcome po muli kila Pastor at sa kanyang family. Salamat po at kayo ay nakadalaw dito sa amin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa buhay ng dalawang magkapatid kay Ryan at saka kay Tyron. Purihin ang Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. At ako rin po ay nagpapasalamat sa suporta nyo nitong katatapos lang ng ating malaking activity ng ating conference at ayong nagpos. Salamat natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Siguro iba'y napagod pa, kaya nagpapahinga pa. Napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin na hindi po siya nagkulang. Talagang nasustain lahat ng kailangan natin. Kaya salamat sa Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Wala po sa atin. Salamat Lord. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Kaya tayo po muna yumukot manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa pagmamahal mo sa iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Lord, bigyan mo nga po kami ng katalinuhan, maunawaan namin ng iyong mga salita, lalo tigit sa umaga ito, Panginoon. At ako bilang lingkod mo, Lord, bigyan mo ako ng wisdom na ito'y maibahagi ayon lang sa iyong kalooban. Ama, salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga ito, Father God. Salamat po, Lord. Magdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Panoorin muna natin yung maikling video na yung nakaraang conference. Palawan District Conference is formally open for the glory of God. You are at home in my heart, 'cause you loved me right from the start. When I was refusing, your love kept pursuing. Your love, my heart just can't get enough. Jesus
effort ng bawat isa. Purihin ang Panginoon. Sulit po yung ating effort, yung ating paghihirap, yung ating ginawa simulat sa Paul. Simula pa nung ma-declare na dito yung gawain, tayo pinanalangin na tumingin ng tulong sa Panginoon. At lahat po na yan ay binigay ng Panginoon. Yung magandang panahon, kasi sabi ko nga, pag mainit, hindi kakayanin ng aircon natin. Sa napakaraming tao, halos nasa kulang-kulang 100 na tao, hindi kakayanin ng aircon. At binigay ng Panginoon, maulan na panahon. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya sabi nga ng iba, Pastor, para kaming nasa Bagyo. Kahit ganun lang yung ating aircon, pero naramdam nila yung lamig. Naramdam nila. At yung init ng pagtanggap natin sa kanila. Kaya nga, sabi ko, purihin ang Panginoon. Talagang, yung mga tumulog dyan na binigyan namin ng aircon, sabi niya, salamat, dito lang kami nakaranas ng aircon sa pagtulog namin. Doon sa amin, kabi-kabila ang aircon kasi open, kabi-kabila. Sabi niya dito, tunay na aircon. Pero nung pangalawang gabi, nakiusap, huwag na po ninyo kami buksan ng aircon. Hindi namin kaya kinilig kami kagabi. Purihin ng Panginoon, nilamig daw sila. Kaya nung pangalawang gabi, hindi na nilagay yung aircon kasi ayaw na nila. Purihin ng Panginoon. Na talaga po ang Diyos po ay napakabuti. Hindi natin kaya pero kaya po ng Panginoon. Kaya napakasarap po na tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi ko nga, nagtagumpay tayo sa tulong ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, God is good all the time. All the time, God is good. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Dapat po lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, sasabihin mo lagi, God is good all the time. Amen. Hallelujah. At ako po'y mag-uumpisa sa isang kwento. Meron pong dalawang tao na magkasabay na sumakay sa isang barko. At yung kalapit niya ay sabi niya, God is good all the time. Yung makatabi niya, sabi niya, sinabihan agad niya, God is good all the time. Sabi niya sa katabi niya. Sabi ng katabi niya, ano ba yung tao ito? Nagulat yung katabi niya, bakit gano'n lagi ang sinasabi? Ngayon, biglang nagkaroon ng bagyo sa dagat. Ang sabi ng katabi niya, God is good all the time. All the time, God is good. Ano ka ba? Nagbabagyo na, baka malubog na tayo. God is good ka pa. Sabi ng isa. Maya-maya nga, nalubog. Nung malubog sila, nakakuha sila ng isang salbabida at nakasama rin niya sa salbabida yung kalapit niya. Sabi niya, God is good all the time. All the time, God is good. Ano ka ba? Bakit puro ka God is good? Kung mayroon lang ibang salbabida, iiwanan na kita rito. Sabi ng isa. Ngunit sila napadpad sa isang isla. At pagdating doon sila pa rin magkasama. At pagdating doon sila nasa isla na, kung sila tumayo, sabi ng isa, God is good all the time. Talagang umiiling-iling yung kasama niya, kaya lang wala siyang choice kasi siya yung nakasama doon sa isla, dalawa lang sila. At naghanap sila ng mga pagkain. Nakakita sila ng mga saging na ligaw sa islang yon, mga pagkain, ipon sila ng ipon. At gumawa sila ng bahay kasi wala pang rescuer na nakakaabot sa kanila. Halos linggo na sila doon. Kaya nagawa sila ng tahanan doon na maliit at marami sila na-impok na mga pagkain. Kaya sabi niya, God is good all the time. Sabi niya, ano kang meron sa tao ito? Isang araw, sa paghahanap nila, sila ay napadako sa mga lugar. Dami naman silang nakita na ang pagkain. Nilagay nila ng inipon. At kung sila namamahinga malapit sa kubo nila, biglang tumigla. Nasunog yung kanilang kubo. Kasama yung kanilang pagkain. At sabi ng kasama niya, God is good all the time. Nagalit na yung isa. Ano pang iwanan kita dito, puro ka God is good all the time. All the time, God is good. At sila po ay nakatulog sa sobrang pagod, at sobrang panghihina. Wala na silang makain kasi nasunog ng lahat. At yung usok na yon ay nakita ng rescuer. Dahil dun sa usok na yon, nakita yung ng rescuer yung area at tinunto nila, inisip nila na mayroong tao sa lugar na yon. At natuntun silang dalawa raw na hinang-hinana at sila ay na-rescue. God is good all the time. All the time, God is good. Sa lahat po ng nangyayari sa ating buhay, plano po ng Diyos. Pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya.
At lahat po ng iyon ay para sa ating ikagaganda, para sa ating ikaayos, at para sa ating ikauunlad sa buhay natin. Hindi po nagplano ang Diyos ng hindi maganda sa kanyang mga anak. Kung tayo ngang mga tao, sabi niya, kung kayo ngang mga makasalanan marunong magbigay ng mabubuting bagay, ako pa kaya na inyong Panginoon. Kaya God is good all the time, sa lahat po ng nangyayari sa atin. At sabi po sa ating main verse, sabi po sa Roma chapter 8 verse 28, ang sabi po dyan, yan po kung babasahin natin, kayo hindi naman, tinutulungan tayo ng, hindi yan, 28, Roma 8:28. 28 pa. Walang 28 dyan. Hindi na siya ganyan ibig. Sabi po sa Roma, chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Gumagawa po ang Panginoon sa mga taong umiibig sa Kanya ng mabubuting bagay. Kaya po, hindi po ito sa lahat, kundi doon lang sa mga umiibig sa Panginoon. Gumagawa po, tayo po ay kasama sa plano ng Diyos, kasama ng Panginoon sa Kanyang ginagawang kabutihan. Tayo po ang nagagawa ng kabutihan ng Panginoon, yung mga taong umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Sila po yung may mabubuting ginagawa ang Panginoon sa Kanya. Yung mga bagay na nangyayari, God is good all the time po sa buhay ng mga umiibig sa Panginoon. Lahat pong at yung pong hindi umiibig, hindi po ito nila mararanasan. Pero sabi nito, gumagawa ng mabuti ang Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya sabi niya, alam nating lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. At tayo pong nagmamahal sa Panginoon, gumagawa po ang Panginoon ng lahat ng mabubuting bagay. Lahat po ng mabubuting bagay ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya purihin ang Panginoon na sa ating pong buhay ay mayroon po tayong tagumpay. Amen. Kaya nga, yung mga nangyayari sa buhay natin, bawat araw, bawat oras, magpasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, pag ikaw ba ay walang pagkain, wala kang tanghalian, anong gagawin mo? God is good all the time. Magpasalamat ka sa Panginoon. Magpuri ka sa Panginoon dahil nagkaroon ka ng pagkakataong magpasting at huwag mong sayangin yun, manalangin ka. Amen. At maya-maya may kakatok sa iyo. Diba? Hindi po magpapabaya ang Panginoon. Yung mga nangyayari sa buhay natin, hayaan lang natin na ang Diyos po ang gumawa patuloy sa buhay natin para maging lahat po ng yan ay God is good all the time sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Panginoon. At ang sabi po sa Roma 8 verse 29 ay 26 to 27, ang sabi po dyan, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa 26 po ito sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa pamaraang hindi natin kayang sambitin. Ang Diyos po ang tumutulong sa atin. Hindi na natin kayang sampitin, hindi na natin kayang bigkasin. Patuloy ang Espiritu na gumagawa at nakikipag-usap sa Panginoon para sa ating mga pangangailangan. Kung minsan nananalangin ka, nakatulog ka na lang, ang amen mo, pagising mo, amen Lord. Pero tuloy-tuloy po yung pananalangin mo ron, hindi mo nababanggit, pero ang banal na Espiritu ang patuloy na bumabanggit sa Ama na yun ang iyong kailangan. Sobrang pagod mo, nakatulog ka na, pero ang banal na Espiritu ang nangungusap para matupad yung mga plano ng Diyos sa buhay mo. Yung hindi mo kayang gawin, ginagawa po ng banal na Espiritu na nasa atin. Kasi siya yung binigay ng Ama para maging kasama natin, katulong natin dito sa mundo ito, para tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa banal na Espiritu at sa Panginoon na ating pong tagapagligtas. At sabi sa 27, at
At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at ayon sa kalooban ng Diyos. Napakasarap po mamuhay na ang banal na Espiritu ay nasa atin at yun po ang tumutulong sa atin. Di ba kung minsan may mga panalangin tayo na hindi na natin kayang bigkasin. Sabi ko nga, kulang yung ating mga salita para ito ay sabihin. Pero nangyayari. Kasi po, mayroon tayong banal na Espiritu na tumutulong sa atin. Kaya po natin nasusundan, nagagawa ang kalooban ng Ama dahil po doon sa nagbibigay sa atin ng katalinuhan ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin. Kaya ang lahat ng bagay pagkatiwala natin sa Panginoon at yun po ay ibibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa 29, sapagkat sa mula't-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak na sa gayon siya ang naging panganay sa lahat ng maraming mga kakapatid. Simula po pa po noon, alam na ng Panginoon na ikaw ay sa Kanya. Pinili ka ng Diyos. Alam ng Diyos na tayo ay sa Kanya. Kaya magpasalamat tayo sa libo-libong mga tao na ating pong na tao sa mundo, pero ikaw ay isa sa pinili ng Diyos para tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Kaya ito po ay isang karangalan sa atin, isang napakalaking pribilehiyo na tayo po ay nagkaroon ng karapatang maglingkod sa ating Ama. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya tayo pala ay pinili na. Kaya pala sabi ko, hindi naman ako totally nag-aaral ng pagkapastor, pero naging pastor ako. Pinili pala ako ng Panginoon. Nung una ako ay bata pa, lagi akong kasama ng lula ko sa pagsisimba sa Catholic. Kasi ano siya talagang devoted Catholic yung lula ko. Lagi niya akong kasama at nangarap akong magpare. Nung time na yun, bata pa ako, sabi gusto ko maging pare. Yung pala ay preparasyon na pala yun ng Panginoon. Ako pala ay gagamitin niya, hindi ko lang alam. At doon nag-umpisa. Kaya purihin ang Panginoon na talagang sa buhay po natin, God is good all the time. All the time, God is good. Pag yan po ang nasa puso't isipan natin palagi, lahat ng mga nangyayari sa iyo, anumang mga bagay ito, alam mo na ang Panginoon ang kasama mo. Pagka parang hindi ka masyadong maapektuhan. Kasi alam mo na ang Panginoon ay kasama mo at ang lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi niya sa Roma 31:32, ang sabi niya diyan, verse 31-32, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So masarap kakampi ang Panginoon. Masarap kakampi ang Panginoon. Sabi ko nga, kahit mangako sa iyo ang isang gobernador, isang senador, isang mayor, kahit isang mabuting tao, hindi ito 100% na kaya niyang gawin. Kasi pwede rin siyang magkasakit, pwede siyang maghina, at hindi magawa yung pangako niya sa iyo. Pero ang Panginoon po, pag siya ang nangako at kasama natin, lahat po ng sinabi niya at pinangako niya sa kanyang salita ay mangyayari at mangyayari. Sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. Kaya ito po yung pangako na pwede natin panghawakan, ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng tao ay karamihan ay napapako, ngunit ang pangako ng Panginoon natutupad at nagaganap sa buhay natin. Kaya napakasarap po na tayo po ay magtiwala sa pangako ng Panginoon. At ang sabi po sa 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Kung ang sarili nga niyang anak ay binigay sa atin, ipagkakait kaya ng Panginoon ang kasaganaan para sa kanyang mga anak. Hindi pwede pagkakait ng Diyos sa atin. Kung minsan lang po, tayo po ay nawawala ng para yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon ay nababawasan. Lalo din yung pagbabasa natin ng kanyang salita, kung minsan hindi ka na makapagbasa, nawawala na yung oras mo ron. Lalo pag mga busy-busy, lagi natin sinasabi, busy ako. Sorry Lord. Alam po ninyo, hindi exempted yung busy ka. Dapat talaga mayroon kang time.
Kaya nga sabi ko, sa tahanan ng bawat isa, mayroong time para sa pananalangin. Mayroong time para sa pagbabasa ng kanyang salita. Dahil ito po yung nag-guide sa atin. Ito po dapat yung ating blueprint sa buhay natin na ating sinusundan. Dahil dito po nakikita na tayo po ay kanyang mga anak. Dapat nating masunod. Sabi nga yung last verse na sinabi ni Pastora, hindi ka maibubuwan pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka maibubuwan. Hindi po basta-basta. Hindi ka maitutumba. Hindi ka maigugupo. Patuloy kang iingatan ng Panginoon. Patuloy kang pagtatagumpayin ng Panginoon. Kaya sabi po niya sa Roma 8, verse 38 hanggang 39, sapagkat natitiyak ko walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Wala na po makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na sa Panginoong Jesucristo. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kung mayroon ka mang pinagdadaanan, lagi mong iisipin, God is good all the time. All the time, God is good. Pag lagi nyo nang nasa puso mo, nasa isip mo, ano man yung pinagdadaanan mo, ang ending nito ay pinakamagandang parte ng buhay mo. Nalugi ka man sa negosyo, alam mo, God is good all the time. Hindi ka mawawala ng pag-asa dahil alam mo, may plano ang Diyos sa'yo. May ibibigay ang Panginoon sa'yo. Kasi baka kung nabisi ka sa business mo, baka ngayon wala ka na. Kasi wala ka ng time sa iyong sarili. Yung kalusugan mo. Ayun pala gusto ng Panginoon na maging maayos ang kalusugan mo kasi mayroon pa siyang ipagagawa sa iyo na masigit dun sa business mo. Mayroon pa siyang ibibigay sa iyo na masigit na pagpapala para sa iyo. Kung titingnan po natin ang buhay ni Daniel nung panahon na siya po ay dinala doon sa kulungan ng mga leon at siya ay nagtiwala sa Panginoon. At siya po ay hindi kinain ng leon. Sa buhay po natin, sa mundong ito, napakaraming leon ang ating hinaharap. Napakarami pong gustong sumakmal sa atin. Napakarami pong gustong tayo ibagsak. Napakaraming gustong taong tayo hilahin. Napakaraming gustong ikaw ay ilayo sa plano ng Diyos para sa iyo. Napakaraming mga gustong ikaw ay ibagsak, gustong kagatin ka, silain ka. Napakaraming leon. Ngunit sa Panginoon po, lahat ng gustong kumagat sa iyo, lahat ng gustong umatake sa iyo, nagawa ng kaaway, iingatan ka ng Diyos. Ano man yung mga leon na yan sa paligid mo, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Iingatan ka ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung protection na galing sa Kanya. Marami mang leon ang pumarap sa iyo, pero hindi sila magtatagumpay sa buhay mo. God is good all the time. Nasa gitna ka man ng leon, lagi mong babanggitin, God is good all the time. All the time, God is good. Lagi mong sasabihin sa Panginoon, sa gitna ka man ng leon, mga leon, na napakaraming gustong sumakmal sa iyo sa mundong ito, lagi mong sasabihin ang kabutihan ng Diyos. Wala po tayong itataas kundi ang kabutihan ng Panginoon. Sa gitna ng problema, sa gitna ng mga bagay na halos hindi mo kayang, sabi ko nga, magpakatatag kayo. Lagi kong binabanggit, magpakatatag ka. Dahil maraming taong gustong mabigo ka. Sa buhay po natin, dapat ipinagtatanggol natin ang Panginoon na ating kinikilala. Dapat binibigyan natin siya ng halaga sa buhay natin. Kasi sa buhay natin, siya na po ang nakikilala. Pag tayo po ay bumagsak, siya po ang napipintasan. Anong klaseng Kristiyano siya? Kasama na doon yung Christian, kasama na doon ang pangalan ng Panginoon na dapat natin kung binibigyang halaga sa buhay natin. At pag nakikita ng Panginoon na tayo nagiging maayos ang buhay natin, natapagtagumpay natin yung mga leon na gustong sumakmal sa atin, natutuwa ang Panginoon, lalo kanyang iaangan. Iingatan ka ng Panginoon. Lagi mong sinasabi, Lord, God is good all the time.
Lahat po ng oras, napakabuti ng Diyos sa atin. Nagkaroon ka ng karamdaman, baka naman time yun para ikaw ay magpuri ng wagas sa Panginoon. Huwag kang tumutok doon sa problema. Tumutok ka doon sa grace ng Panginoon. Doon sa grace ng Panginoon ay binibigay sa iyo, yun ang iyong tutukan. Huwag yung problema. Kasi sabi ko nga, habang ikaw ay nakatingin sa problema, papalayo ka sa Panginoon, lumiliit ang Diyos sa buhay mo. Pero pag papalapit ka sa Panginoon, ang papaliit ang problema na dumarating sa iyo. Hanggang sa dumating ang time, wala ng problema darating sa iyo. Kumbaga, yung mga problemang matitindi, hindi ka na piling malapitan kasi alam nila, hindi ka niya kaya. Kaya lagi kong sinasabi, pag may problema ka, huwag mong takasan. Kainin mo. Pag sumalubong sa iyo ng tanghali, sabihin mo, gagawin kitang tanghalian. Pag sumalubong sa iyo ng alanganing oras, merienda ka sa akin. Pag sumalubong sa iyo gabi na, hapunan ka sa akin. Kasi yung mga pagsubok na yan, yan yung pagkain ng ating spiritual na buhay para tayo lumakas. At yan po ang magdadala ng tagumpay sa buhay natin. At isang araw, masasabi mo palagi sa buhay mo, God is good all the time. All the time, God is good. Wala po sa mundong itong piling magtagumpay pagkasama natin ang Panginoon. Sabi niya sa ating binasa sa Acts 8:31, pagkasama mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Purihin ang Panginoon. Kaya napakaganda pong kasama ang Panginoon at napakasarap po siyang purihin. Sa buhay po ni Moises, kung ating pong maalala, sila po ay nagdanas ng, kumbaga, si Moises, alam natin yung history niya, talagang galing pa siya doon sa bundok, kinausap ng Panginoon, sumunod siya sa Panginoon. At lahat ng nangyayari talagang, kung iisipin, sabi nga ng mga Israelita, pumunta ka dito para kami parusahan ng Paraon kasi lalong pinabigat yung kanilang mga pasaan, yung mga kanilang mga ginagawa dahil sa pupunta ni Moises sa lugar na yon. Pero lagi sinasabi ni Moises, mabuti ang Diyos. At doon sila po ay nasa twitch ng problema doon sa lugar sa dagat na pula doon sa Red Sea, at kabila yung mga bundok at nandyan na yung mga tauhan ng Paraon at dito sa kabilang dagat. Hindi nila alam ng mga tao kung anong gagawin. Pero, nung umiyaw si Moises, ang sabi ng Panginoon, Moises, bakit ka umiiyak? Ibaba mo yung tungkod mo, ano mo sa dagat, at nagkaroon po ng daan. Tandaan po ninyo, masanwis man kayo ng problema, magkaroon naman ng malaking problema sa buhay mo, gagawa ang daan ng Diyos para ikaw ay makatagos. Para ikaw ay makalampas sa problema yun, gagawa ng paraan ng Panginoon. At ang pinakamasarap po dito, dun sa dinaanan mo para ikaw ay magtagumpay, kung meron kang mga tao, meron kang kaaway na gustong bumagsak sa iyo, dun sila malulunod. Hindi sila makararating sa iyo. Ganun po ang pagtatanggol ng Panginoon, kaya masasabi mo, God is good all the time. Sa kabila po ng problema, lahat ng pinagdaanan nila, mabuti po ang nangyari sa buhay nila. Talagang nagtagumpay sila dahil sa patuloy nilang paglilingkod sa Panginoon, patuloy nilang paghawak sa salita ng Panginoon, at nandoon yung talagang pagkapit nila. Kaya tayo pong lahat, magtiwala tayo sa Panginoon. Sikapin natin na magawa natin yung mga ipinagagawa ng Panginoon at tayo po ay magtatagumpay. At kung ating pong nabasa ang buhay ni Jose, si Jose po, kung isipin natin, baka tayo dito, baka meron tayong tulad ni Jose na dumadaan sa mga pagsubok na parang hindi mo, bakit nangyayari ito? Si Jose po ay nagalit yung kanyang buong pamilya sa kanila. Actually, pati yung tatay niya medyo sa kanya kasi sabi niya, luluod sa akin pati ang buwan, pati ang bituin. Tapos yung mga kaning inani ay yumuko, kaya nagalit yung mga kapatid niya. Sabi niya, ito si Jose na mapanaginip, mapangarapin. Kaya ang ginawa nila, nagalit sila. Bininta nila, dapat nga papatay nila, di ba? Pero ibininta na lang nila, inihulog doon sa Panginoon. Marami po sa atin na nahuhulog minsan. Pero pag tayo po nagtiwala sa Panginoon, iaahong ka ron, at pag inahong ka doon, may dadalhan sa iyo ang Panginoon. Bakit nung dinala siya ron, bihag siya at gumawa ng himala ang Panginoon sa buhay ni Jose.
Habang kasama mo ang Panginoon, pabuti ng pabuti ng pabuti ng pabuti ang buhay mo. At nang nandun na siya sa lugar na yun, sa lugar ng Ehipto, siya po ay nagkaroon ng kapangyarihan. Siya po ay dinalaga bilang pangalawa sa Paraon. Nakamit po niya yun dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. Pero ang daming pinagdaanan niya. Ano man yung pinagdaanan mo, alam mo ang ending nito, God is good all the time. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi lalagay ka ng Panginoon sa tamang lagayan para sa iyo. Sa tamang, yung tama para sa iyo at ibibigay ng Panginoon yun dahil napakabuti po ng Diyos. May pinagdaanan ka man, yung pala, realize mo na lang bandang huli, totoo pala talaga ang Panginoon. Pag siya po ang nag-guide sa atin, siya po ang ating sinundan. At kung mababasa rin niya yung buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego, nasabi nila, God is good all the time. All the time, God is good, sabi niya. Iligtas man kami o hindi ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos na ginawa mo. Ganun yung faith na nasa kanila. Ganun yung paniniwala nila. Ganun yung kanilang paninindigan sa kanilang sinasambang Diyos. At ang ating pong Diyos na sinasamba, yung sinamba nila noon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya rin pong Diyos natin ngayon. Kaya yung ginawa niya ng unang mga himala, pwede rin pong mangyari sa atin sa panahon natin ngayon. Marami pong himala na magagawa ang Diyos sa buhay natin kahit sa panahon ngayon. Dahil siya po yung Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailanman. Sabi po sa ating Timbers, sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po ngayon, bukas, magpakailanman. Hindi po yan magbabago. Hindi po yan mababago. Lagi po ang Panginoon. Ang kapangyarihan, hindi niya nababawasan. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kaya napakasarap po magtiwala sa Panginoon. Nung sila ay nasa gitna na ng apoy, ang tingin nung ni Hari Nebuchadnezzar, bakit tatlo lang ang nilagay natin doon? Bakit apat na sila? At alam niyo po ba, nung sila dinadala doon sa apoy, papunta ron sa pugo na pinainit, nung ihagis sila doon, ang namatay yung humagis sa kanila. Kaya sabi ko nga, ano man ang mga pinagdadaanan mo, tandaan mo palagi, huwag na huwag kang gaganti. Hayaan mo ang Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Love your enemy. Pagbabalain ka ng Panginoon. Yan po ang talagang gustong gawin ng Panginoon. Alam po ninyo, may mga bagay na ayaw natin at ayaw natin gawin. Sino bang may gustong mahalin mo yung kaaway? Wala naman, di ba? Pero gusto yun ng Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, yung kanyang inuutos, dapat natin gawin. Pag nakita mo yung kaaway mo, yakapin mo ng todo. Hanggang hindi makaya. Yakapin mo. Ipakita mo sa kanya na siya ay mahal mo. Paramdam mo sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sa ating lingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nakaramdam ng tunay na pagmamahal mula sa Diyos. Si Shadrach, Meshach at Abednego sa gitna ng apoy, nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ba, alam mo bakit nakita? Ang sabi niya, iligtas man kami o hindi ng Diyos namin, hindi namin sasambahin ng Diyos na pinagawa mo. Ganun po katindi na 100% na pagtitiwala nila sa Panginoon. Kumbaga, pagpalain man ako hindi ng Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, pag sumunod ka sa aking anak, ibibigay ko ang lahat ng iyong pangailangan. Kaya nga, pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi mo man expect na ikaw ay tatanggap at tatanggap ka. Kasi hindi mo masisira at hindi magbabago ang kanyang salita. Ito po ang aking pinangahawakan. Talaga pong totoo na ang lahat ng bagay ay binibigay ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ibibigay po ng Panginoon. Kaya itapong ka man sa apoy. Sabi nga, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Kasi tinatanggal ng Panginoon yung tubig. Di ba? Yan tayo ng daan. Alam po yung apoy na yon, napakalamig sa pagramdam nila sa Shadrach, Meshach at Abednego. Parang aircon yun sa kanila. Parang aircon lang ang pagramdam nila. Kasi kahit yung di man lang sila nangamoy usok eh. Di, parang presence lang ng Lord yun. Kasi sa sobrang pagmamahal nila sa Panginoon, hindi nila naramdaman yun. Alam po ninyo, sa sobrang pagmamahal natin sa Panginoon, may pinagdadaanan ka man, hindi mo mararamdaman.
Lagi mo maiisip ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Panginoon. Diba? Sarap po maglingkod sa Panginoon. Basta yung ating pong puso nakasentro sa Kanya. Yung lahat dapat ng ating ginagawa, ipagkatiwala natin sa Panginoon. At sa lugar pong ito, wala tayong niling sa Panginoon, hindi niya ibigay. Sabi ko nga, yung complete healing nga ng cancer ni Paul, binigay ng Panginoon. Lahat po ng ating pinanalangin sa lugar na ito, ibinigay ng Diyos. Kaya po, tuloy-tuloy ito natin yung pagagawa. Sabi ko nga, pagbalik ko galing ng dito, tuloy-tuloy na ito yung pagagawa natin para maging up and down na. Tuloy-tuloy na po na ibibigay ng Panginoon ng blessing. Hindi po magkukulang ang Diyos. Kaya para natin. Sabi ko, Lord, salamat Panginoon. At sabi ko nga, yung pina-estimate ko kay engineer na templo na gusto natin ipagawa. Sabi ng engineer, 150 million ang kailangan na budget. Sabi namin ni Kuya Lito, maliit pa yun. Maliit yan. Ganun po dapat yung ating vision para sa Panginoon. Talaga po dapat lakihan natin. Kasi pag maliit lang yung vision mo, isa nyo lang yun. Pero pag malaki, Diyos ang gagawa niyan. Kasi alam mo, hindi mo kaya yun, pero kaya ng Diyos. Yung hindi natin kayang abutin, lagi mong tatandaan, kaya ng Diyos. Pag binasa mo ang kasaysayan ni Daniel, ni Moises, ni Jose, ni Sadrach, Mesach at Abednego, siya po yung Diyos natin. Yung lahat ng yun nagawa niya, higit pa rin ang kaya niyang gawin. Lakihan po natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon at lagi mong sabihin, God is good all the time. All the time, God is good. Malubog man yung barko, God is good all the time. Pero hindi ka lulubog. Hindi ka lulubog, malubog man ang barko. Kaya salamat sa Panginoon sa pagmamahal niya sa atin na tayo po ay patuloy na sinamahan ng Panginoon. Masayang-masaya yung activity natin at lahat. Nagpasalamat yung si Pastor Sat, nagpasalamat talaga sa amin niya. Salamat sa pag-host ng Pastor na siguro hindi rin nila i-speak na gano'n yung nagiging talagang napakaganda. Yung patapos sabi niya talagang napakaganda Pastor. Piling gayahin ito. Sabi ko, Lord, at sana ang prayer ko sa Panginoon sa susunod na conference dito ay naka-extend na tayo. Naka-up and down na tayo at meron na tayong sariling tawag doon, yung transformer para yung aircon natin lalakihan na natin. Na kahit siksikan yung kako pero kasya pa rin kasi yung malamig, lalamigin sila. Kumbaga hindi ka maiinitan. Kaya alam ko, sa susunod, bibigyan na ng Panginoon yung mawawala na itong haligin ito sa gitna. At tataas na. Purihin ang Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ang gusto ko yung ibang-iba yung templo mong Panginoon. Gusto ko talagang napakaganda niya. Maganda. Talagang yung pag pumasok ka, parang ayaw mo nang lumabas. Dahil yung presence ng Diyos, nararamdaman mo. At anumang wala ka, ibibigay ng Panginoon. Sa buhay po natin, ano ba yung naubos na sa'yo? Ano ba yung nawala na sa'yo? Wala ka na bang pera? Sabihin mo, God is good all the time. Alam po ninyo, pag wala na kayong pera, malapit ka nang magkaroon ng malaking pera. Lagi niyong tatandaan. Pag wala ka ng pera, di ba? Pag palapit na yung katapusan, wala ka ng pera. Pero ilang araw na lang, sisweldo ka na. May pera ka na ulit. Pag wala ka na bang lakas? Yung lakas mo ba ay nagkukulang na? Yung energy mo ba ay nangihina ka na? Lumapit ka sa Panginoon. God is good all the time. Ano ba yung nauubos sa'yo? Nauubos na ba ang pasensya mo? Sa katabi mo? Sabihin mo, God is good all the time. Dahil ibinigay ka ng Diyos sa akin. Dahil siya yung humahasa sa'yo. Siya yung nagpapakinis sa'yo. Siya yung nagbibigay sa'yo ng tagumpay. Kasi pag iniinis ka ng, di ba, sa mag-asawa, pag iniinis ka, yan yung nagpapakinis sa'yo. Sabi, kasi yung bakal din na nagpapakinis sa kanya. Diba? Yan yung nag-aayos ng buhay mo. Nagiging maayos ka dahil sa kanya. Araw-araw ka ba naman hasain?
Kikinis at kikinis. Kaya God is good all the time sa buhay natin. Ano ba yung nauubos sa buhay mo sa panahong ito? Kung mayroong mga nauubos sa buhay mo at parang pakiramdam, parang nagkukulang ka na, lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon at ibibigay ng Diyos sa iyo. Masasabi mo, God is good all the time. All the time, God is good. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa lahat ng tumulong. No, alam ko, yung iba wala dito, pero purihin ng Panginoon. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Higit ang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Salamat sa Panginoon isang araw. Alam ko, tayong lahat ay pinagpala na ng Panginoon. Ibibigay ng Diyos yun. Kaya, salamat. Ini-encourage ko po, baka gusto nyo umatin sa ating morning watch. May morning watch po tayo tuwing Saturday. Amen. Doon lang po nagkukulang, medyo kakaunti doon, pero sa everyday prayer, laging meron. Pero salamat sa Panginoon. God is good all the time. Lagi pong ganun ang sasabihin natin, ano man ang pinagdadaanan natin, God is good all the time. All the time, God is good. Lagi mong ilagay sa bibig mo yan, sa puso mo. Mananatili ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So tayo po yung mukha tayong manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. Bigyan mo Lord patuloy ng tagumpay ang iyong mga anak, Father God. Bigyan mo Panginoon ng tunay na pagmamahal sa puso namin, Panginoon. Bubukas po Panginoon ang tunay na pag-ibig, Father God. Salamat po Panginoon. Pagpalain mo Panginoon ang iyong mga anak, Panginoon. Ano man yung mga kulang sa kanila, Panginoon, ito po'y punuan mo, Panginoon. Maging matagumpay sila, Panginoon, sa buhay nila. Salamat po, Ama, sa lahat-lahat ng mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa umaga ito. Lord, ito pa, madalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.